Nay po sa pag-anunsyo naman ng CPP-NPA ng pagde-deploy ng partisan unit laban sa government forces. Makakausap natin si AFP spokesperson Major General Edgar Arevalo kasama si Colonel Joel Alejandro Naknak, ang Chief of AFP Human Rights Office. Magandang araw po, General Arevalo at Colonel Alejandro. Good morning, Aljo, at kay Yusek Raki, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa atin. Good morning kay Colonel Joel Naknak. Good morning din. Good morning po sa lahat ng nakikinig at nanonood po. Opo, Happy New Year po sa inyo, sir. No? Major General Arevalo, ano po ang ibig sabihin ng pagde-deploy ng CPP-NPA ng partisan unit? Ano pong stand ng Armed Forces of the Philippines sa isyung ito? Well, unang-una sa lahat, Aljo, ito ay maliwanag na pagte-terrorize sa ating mga kababayan sa pagdeklara ng ganitong pagdideploy nila di umano ng partisan unit. Ang pagtawag nila dito, Aljo, na partisan unit, even it is already misleading. Ang tunay nilang layunin na pinagtatakpan ng terminolohiyang partisan unit ay assassination, murder o extrajudicial killing ng mga government officials at maging ng mga non-combatant civilians na itinuturing nila na nakagawa di umano ng kasalanan sa kanilang kilusan. So, ibig sabihin lamang nito, Aljo, ay binibigyang katotohanan nila ang deklarasyon sa kanila ng Anti-Terrorism Council na sila ay terrorist group sapagkat itong kanilang ginagawa ay malinaw na isang terrorist act na laban sa ating mga kababayan. At kung hindi man, Aljo, ito ay isang desperate measure or attempt upang sabihin nila they are still forced to reckon with, na sila ay dapat pa rin katakutan ng mga kababayan natin. Kaya po malinaw ang babala ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa pamumuno ni General Gilbert Gapay. Sabi po niya, binabala niya itong mga teroristang grupong ito na huwag na nilang ituloy itong kanilang binabalak na ito na pananakot o gagawin nila ng totohanan sapagkat nandyan po ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas. At kung talaga pong desidido sila na isakatuparan nila itong kanilang terrorist act na ito, ay nandyan po ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Poprotektahan po natin ang ating mga kababayan at malinaw po at dapat malaman ng ating mga kababayan na ito pong gagawin nila isang terrorist act. Ito po ay paglabag sa ating mga umiiral na batas at kung ang nilang pupuksain ng murder ay ang mga grupo na hindi naman directly participating in combat operation ay ito ay malinaw na paglabag maging sa law of armed conflict o ang tinatawag nating international humanitarian law. Para po kay Colonel Naknak, Colonel, ano po ang kaibahan itong units na ito, partisan units, sa mga rebeldeng NPA, itong guerrilla groups ng NPA, Colonel? Yes, Aljo, no? Ang kaibahan nito, ang gustong pairalin ng grupong ito ay targetin at patayin yung mga hinihinala nilang hindi sang-ayon sa kanila, mga contras dito sa CPP, NPA, NDF, katulad ng mga government employees, mga sundalo, police at mga iba pang government employees na nandyan. Ngayon, pati po yung mga civilian, katulad ng mga nasa barangay at mga iba pang hindi, kumbaga sinentensyahan nila ito. Gusto ko pong sabihin na ito ay talagang violation sa mga dineklarang Universal Declaration of Human Rights. Isa-isahin ko po yung violation nito sa mga artikulo ng Declaration ng Human Rights. Una is Article 3, ito po yung right to life. Kung sino po yung tinatarget nila, kung pinatay nila yan, di mawawala siya ng buhay at violate agad ang CPP, NPA, NDF doon sa kanilang gagawing pag-assassinate sa kanilang mga target. According to Article 10 of the Declaration of Human Rights, meron tayong karapatan para kung meron kang may taong naakusa sa isang krimen, ay meron siyang karapatan for a public trial.
hindi po pwedeng kangaroo court na ipinapairal nila. Meron silang listahan, may hit list po itong mga ito. At binabiolate nga po nila itong Article 10, the right to public trial. At kung sakali man na may trial na gagawin sa iyo, ay you have also the right to be declared innocent under Article 11 po ng ating Declaration on Human Rights. Sa makatuwid po, talaga pong itong utos na ginawa nila magmula kay Joe Masison ay isang violation po ng human rights ng isang tao kung ito ay isa sa katuparan nila. At ginawa ho nila yan in the past. Dito pa naman po sa international humanitarian law naman, which have local application po yung RA 9851, may mga chapters po ito at section na binabiolate nitong deklarasyon nila na ito or kanilang paghihimok na patayin ang kanilang mga target, mga i-assassinate po nila. Dito sa Chapter 3, Section 4B ng RA 9851, ang nakalagay dito, bawal po yung willful killings, violence to life of a person through the passing of sentences and carrying out of executions without judgment from regularly constituted courts. Ayan. So klarong-klaro po yung ginagawa nila na merong tinatawag na kangaroo court, silang namimili kung silang tatargetin at papatayin. Violation agad po ito ng 9851, RA 9851. Ganon din po yung pag-target nila ng mga inosenteng civilian, intentionally directing attacks against individual civilians not taking direct part in the hostilities. Marami po silang ginagawang ganyan. Tinatarget po nila yung mga barangay officials natin para sa ganun ay tumahimik man lang o di kaya ay matakot sa kanilang mga karumal-dumal na ginagawa dyan sa kabundukan sa barangay natin. So ito po ay klaro talaga na violations ang ating mga batas at kinukondena po yan ng ating Armed Forces of the Philippines. Para naman po kay Major General Edgar Arevalo, base po sa inyong investigasyon, ay government forces lang ba po ang target ng partisan units na ito? At ano daw po yung posibleng epekto nito sa mga inosenteng sibilyan? Ang amin pong impormasyon ay ang tinatarget po nila ay mga government security forces at mga ibang opisyales ng ating gobyerno and government agencies and its instrumentalities. Ganon din po ang impormasyon po na sasako ng atas na yan ni Jose Maria Sison, ayun pong mga sibilyan at maaaring included na nga po dyan, kagaya ng bilanggit ni Colonel Naknak, yung mga tao na hindi naman nagpa-participate sa mga hostilities. For example, maaaring ibilang nila dyan ang mga negosyante na hindi magbibigay ng tinatawag nilang revolutionary taxation. Isa na namang pagtatakip sa tunay na ibig sabihin nun, kundi extortion o pangingikil. So sa madaling sabi, Yusek Rocky, ang inyong Armed Forces of the Philippines ay nakahanda hindi lamang upang tumulong na i-enforce ang mga batas at mga probisyon ng biiral nating konstitusyon, criminal law at maging ang international humanitarian law that has a local application upang ito ay magamit laban sa teroristang grupong ito, kundi gamitin natin mismo ang buong puwersa ng ating pamahalaan upang masiguro natin na hindi nila may sakatuparan itong kanilang balakin na ito. At ganoon din, inihiling natin ang kooperasyon ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga nasa komunidad. Kung meron po kayong nakikita na grupo o tao na ali-aligid dyan sa inyong lugar na hindi naman taga riyan or kahina-hinalang ikinikilos, huwag po kayong matakot, huwag po kayong mag-atubili. Kagyat po ninyo itong i-report o iulat sa pinakamalapit na unit ng AFP o PNP upang sa ganon, madali po natin itong gawang aksyon, madakip natin ang taong yan at kung talagang gagawin po niya ang isang krimen ay we could make necessary actions upang siya ay ma-neutralize natin before he is able to commit the crime. So again, ang ating pong mga kababayan ay ating niimbita na magulat o mag-report sa inyong government security forces, sa inyong mga local government officials sapagkat tutuloy-tuloy po ang ating pagmamonitor and so far, Yusek Rocky, Aljo, wala pa po tayong namomonitor ng mga grupo na ganito ang hangarin ayon sa ating intelligence community. Pero hindi po tayo nagpapakasiguro, hindi po tayo nagiging kampante
patuloy pa rin po tayo nagiging vigilant, patuloy pa rin po tayo nagiging mapagmatya. Salamat din po sa pagkakataong ito sa inyong programa na naipahayag natin ang mga bagay na ito, ang mga batas na umiiral, ang kahandaan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas at ang tunay na layunin ng grupong ito sapat upang ang ating mga kababayan ay magkaroon ng lakas ng loob at magkaroon ng confidence na kaya nating tapusin at labanan ng grupong ito. Colonel Naknak, umaasa ba kayo na maraming miyembro umaasa po ang Armed Forces of the Philippines na maraming mga NPA ang susuko sa mga susunod na araw, magbabalik loob sa pamalaan? Ngayon po, maasa po tayo dahil maganda po ang accomplishments, ang efforts po ng ating Armed Forces of the Philippines sa larangan ng internal security operations. Nakikita po natin yan sa records magmula po ng 2020, yung nakaraang taon, na napakaganda po ang accomplishments natin sa mga nagsusurrender po at nagbabalik loob na mga miyembro ng CPP-NPA. Marami po yan. At nakikita rin po natin sa TV, sa balita, itong mga deklarasyon nila o itong mga statements ng mga nag-surrender po, nanghihikayat na rin mag-surrender o bumalik sa larangan ng tamang pamumuhay yung mga dati nilang kasamahan. Ay, by the way po, gusto ko pong banggitin ito, ang napaka-importante pong declaration dito sa Universal Declaration of Human Rights, yung Article 28 po, na talagang klarong-klarong bina-violate nitong mga CPP, NPA, NDF. Ano pong nakalagay dito sa Article 28 ng ating Universal Declaration of Human Rights? Basahin ko po. We have the right to live in a peaceful and orderly society. Meron daw po tayong karapatan na mabuhay sa isang mapayapa at organisadong society or community. Ayan po, kung meron tayong mga armadong tao na hindi naman po otorisado, katulad ng CPP, NPA, NDF, ito po ay klarong pag-violate, paglabag dito sa Artikulo 28 ng Universal Declaration of Human Rights. Kaya po hinahakayat po namin ang sino pa po ang gustong mag-surrender dyan. Nandyan po yung ating mga units sa field, mga battalions, brigades, and divisions na pwedeng umassist sa kanila. Nandyan din po ang mga local government officers at officials na pwede pong tumulong sa kanilang pagbabalik loob. Opo, samantala dumako naman tayo kay General Arevalo. Mga tanong po kasama natin sa media. Mula po kay Tris Terada ng CNN para po kay Major General Edgar Arevalo regarding po the canceled fact-finding investigation of the AFP that was supposed to start today. Why did the AFP Chief of Staff order the investigation on the premise he wanted to get to the bottom of this case as announced last December 30 when the vaccination supposedly happened several months ago? Well, una po sa lahat, ang kadahilanan po niyan ay dahil sa kailangan po nating malaman for purposes, yung sinasabi nating fact-finding upang malaman natin for purposes of crafting our rules and regulations in our policies, yung tungkol po doon sa acquisition at saka administration ng vaccine na ito. Hindi naman po lingid sa kaalaman nating lahat na marami ang mga alituntunin na hindi kasama, hindi na kasama o nasako ang mga nangyari dahil sa COVID-19. So as we review our policies, our techniques, tactics, and procedures, our SOPs, as we review that, kailangan pong makita natin ano pa ang mga dapat na susob o pagbabago na kailangan natin gawin sa ating mga pulisiya upang sa ganun maging responsive ang ating mga policies. Now, nakapagsalita na po ang ating Pangulo at sinabi po niya na although hindi naman po siya directly directed sa Armed Forces of the Philippines, we take cue from that because he is the Commander-in-Chief of all armed forces, at ang malinaw po ang kanyang sinasabi. At yun din naman po ang paninindigan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. At kung mababalikan po natin yung mga previous statements po na inisyu natin sa buhat sa Armed Forces of the Philippines, pinabanggit po natin at kinikilala bilang selfless act. Ang ginawang ito ng ilang miyembro ng Presidential Security Group, partikular yung mga close-in security ng ating Commander-in-Chief, na pagboluntaryong pagpapabakuna sa kabila ng sinasabing maaaring danger that it poses to them, ay ginawa nila ito sapagkat gusto nilang siguruhin
na sila na may mandato na protektahan ng ating Pangulo ay hindi sila mismo magiging banta sa buhay at kalusugan ng ating Pangulo. Now that the President has spoken, the Commander or the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, General Gilbert Gapay, has issued orders to call off yung investigation na sinasabing fact-finding. Arevalo, tanong pa rin mula po kay Trisha Tarada ng CNN. You mentioned daw po yesterday in your briefing that PSG Chief Jesus Durante already offered an explanation to the AFP chief when they got a chance to talk about it. What prompted General Gapay to still order for a formal investigation? Was he not satisfied with that Brigadier General Durante had relayed to him? Well, I'm not privy to the extent, sa extent ng information na nasasakop ng pag-uusap niyon. I'm not privy to the content. But given the task to undergo fact-finding inquiry, I would assume na hindi ito nakasama dun sa kanilang pag-uusap. But again, the President has spoken, the Chief of Staff has already given his orders, so let's leave it at that. Opo. Last question na lang po para ka pa rin sa inyo, General Arevalo, para pa rin, mula pa rin kay Trish Tarada, did anyone from Malacanang call the AFP Chief of Staff to cancel the investigation, or did he decide it on his own in light of the President's pronouncement last night po? Very clear po ang statement na in-issue natin kaninang umaga na base sa statement na pinalabas ng ating Pangulo, ang ating Commander-in-Chief, bago maghating gabi kagabi, ay nagdesisyon po siya na i-call off na itong investigation na ito sapagkat malinaw ng po sinasabi ng ating Pangulo na wala nang pangailangan, na hindi na niya pinapayuhan na dumalo sa investigasyon ang miyembro ng Presidential Security Group, and they will invoke, if ever summoned and they would appear, they would have to invoke their right to remain silent. So given all this pronouncement from the President and Commander-in-Chief of all armed forces, the Chief of Staff of the AFP, General Gilbert Gapay, has issued the instruction to the Inspector General of the AFP very early this morning. Maraming salamat po, Major General Edgard Arevalo at Colonel Joel Alejandro Naknak. Mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat, Aljo, at kayo si Frankie sa inyong suporta sa Armed Forces of the Philippines. Pumasok po kayo na magtutuloy-tuloy tayo consolidating our gains for the past year. Itutuloy po ng Armed Forces at kanyang focus upang sa ganun matapos na natin ang lumang taon na pamimeste itong teroristang grupong New People's Army, at umasa po kayo na hindi po ito tatantanan ng AFP hanggang makamtan po ng ating bansa ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran na ating lahat ay hinahangal. Magandang umaga. Maraming salamat din po, Aljo, and sa inyong grupo dyan at sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Maraming salamat po. At gusto ko pong ulitin yung aking panawagan kanina na sana po ay tuloy-tuloy nating protektahan ang karapatang pantao ng lahat ng Pilipino. Bantayan po natin ang ating seguridad. Gusto ho nating maging mapayapa at orderly ang ating community, kaya isumbong po natin sa mga otoridad ang mga hindi kanais-nais na ginagawa po ng CPP, NPA, NDF at kung ano pang grupo man yan. Magandang umaga at magandang Happy New Year po sa inyong lahat. Thank you po.